Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lucy's POV. Habang sinasabi ni Corton ang katagang yun, napansin ko kung gaano siya kaseryoso. Well, wala naman siyang dapat na ipag-alala dahil wala naman akong balak magpaligaw. Gagampanan ko kung ano man ang nakasaad sa kontrata basta walang kasamang pagtatalik. Kainis naman kasi. Ano nga ba kasi ang nakasaad sa kontrata naming dalawa? Para gusto ko na tuloy pagsisihan ngayon ang pagiging padalos-dalos ko. Bakit ba kasi hindi ko binasa yun? Heist, ito na nga bang sinasabi ko eh. Dapat talaga wag basta-basta pumirma sa isang dokumento. Kung hindi mo nabasa kung ano man ang nilalaman nun. Oo na, copy, noted or ano pa man. Tatandaan ko yung sinasabi mo, huwag ka lang maging kriminal. Nakalabi kong sagot at kagad na iniwas kong pisngi ko. Bakit ba kasi may pahaplos-haplos pa? Nakakailang kaya? Good, mabuti ni nagkakaintindihan tayo. Sagot niya sa akin habang inumpisahan niya ang patakbuhin ng kotse. Hindi ko namang maiwasang mapangiti habang sinisipat ko ng tingin ang palasingsingan ko. Sobrang ganda kasi talaga ang binigay niya sa aking singsing eh. Parang ayaw ko na tuloy itong isaoli sa kanya kung sakali mang pahiram niya lang ito sa akin. Corton, pwede ba magtanong? Hindi ko na napigilan pang sarili ko na muli itong kausapin. May gusto lang kasi akong linawin eh. Maganda na yung nagkakaliwanagan kami. What is it? Tanong nito sa akin at saglit pa akong sinulyapan bago niya muling tinutok ang kanyang paningin sa kalsada. Itong singsing na bigay mo sa akin, pahiram mo ba to sa akin or bigay? Nakangiti kong tanong habang hindi ko inaalis ang tingin ko sa singsing. Bagay sa daliri ko eh, kung bigay to siguro mayaman na rin ako. Pwede ko siguro tong isang la. Bakit mo naitanong? Sagot niya naman sa akin. Hindi ko naman maiwasang mapasimangot, imbis kasi sagutin niyang tanong ko. Binabato niya naman ako ng panibagong tanong. Oo or hindi lang naman sanang isasagot niya. Wala lang, curious lang kasi talaga ako. Saka magkano nga ulit ang ring na to? Nakangiti kong sagot sa kanya. 12 million. Maiksing sagot niya na kaagad na ikinapanlaki ng aking mga mata habang hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Gusto ko kasing masiguro kung binibiro niya lang ba ako o nagsasabi ba siya ng totoo. Hindi birong halaga ang 12 million no? Kahit siguro habang buhay pa ako magtrabaho, hindi ako kikita ng 12 million. Lalo na ngayong malabo na ako makapagtapos ng aking pag-aaral. Ha? 12 million? 12 million tong singsing na suot-suot ko? Hindi ko mapigilang sambit. Yes, kaya huwag mong tanggalin yan sa daliri mo para hindi mawala. Sagot nito, hindi ko maiwasang mapalunok na sarili kong laway. Bigla tuloy akong kinabahan. For sure, hindi bigay ang singsing na ito kung hindi pahiram lang. Paano kung mawala ko to? Lagot na naman ako. Heist, ang mahal naman pala. Hindi ko matatanggap to. Baka mawala ko eh. Sagot ko takmang tatanggalin ko na sana sa daliri kong singsing nang bigla itong pumreno. Kung wala lang siguro akong seatbelt, baka napasubsob na ako. Walang hiyang korto na to. Balak niya bang sirain ang kagandahan ko? Anong sabi mo? Ayaw mo ng singsing na yan? Sige, subukan mong tanggalin yan sa daliri mo. Itatapon ko yan tapos pababayaran ko sa'yo. Seryosong wika niya sa akin na lalo kong kinagulat. Anong sabi mo? Itatapon mo tapos pababayaran mo sa akin? May ganun? Hindi pwede yung iniisip mo, Mr. Montalbano. Hindi fair yan tumatakbo sa isipan mo. Gusto mo ba talaga ako malubog sa utang para hindi na ako makawala sa'yo? Nainis kong sagot sa kanya. Ang bala kong pagtanggal sa singsing sa daliri ko, hindi ko na tinuloy pa. Dahil natatakot ako na baka totohanin niya ang banta niya eh. May isang salita pa naman ng taong to. Kung ano sinasabi niya, ginagawa niya talaga. Binili ko yan para sa'yo at gusto kong nakikita palagi yan sa daliri mo. Huwag mo ko subukan Lucy, kung hindi malalagot ka talaga sa akin. Seryosong sagot niya. Hindi ko maiwasang mapa-ismid. Pero hindi counted kung sakaling ma-hold up ako ha. Gusto mong isuot ko palagi yung singsing na to. Pero kapag ma-hold up ako, quits na tayo ha. Wala akong babayaran dahil ikaw naman ang nagpilit na gamitin ko to. For sure masakit sa mata namang hold upper ang singsing na to. Marunong pa naman yan sila mangilatis kahit sa malayuan. Mahabang paliwanag ko naman sa kanya. Kaagad naman siyang napa-ismid. Bakit ka ma-hold up? Saan ka ba pupunta? Tanong nito. Hindi naman ako nakaimik. Saan nga ba pala ako pupunta? As if naman makakawala ako sa paningin niya no?
For future reference lang naman ang sinasabi ko. Saka ayaw ko rin ma-hold up, no? Nakalabi kong sagot. Hindi ko na narinig pang sumagot to kaya naman tinuon ko na din ang tingin ko sa harapang bahagi ng sasakyan. Gabi na pero napakaliwanag ng kalsada dahil sa mga ilaw na nagmumula sa mga poste. Wala akong idea kung saang party kami pupunta pero isa lang ang sigurado ko ngayon. Gutom na ako at gusto ko nang kumain. Halos 30 minutes pang nilakbay namin. Bago kami pumasok sa isang mataas na gate. Bago pa kami nakapasok sa pinakaloob, napansin ko pang nakapaskil na mga nakasulat ay V2 Mansion. Sobrang liwanag ng buong paligid. At napansin ko marami ng mga bisita sa loob. Hindi ko na tuloy mapigilan pang nakaramdam na kaba dahil sa akin nasaksihan. Anong ginagawa natin dito? Ditong party? Nagtataka kong tanong kay Corton. Kaagad naman siyang tumango. Birthday ng asawa ng business tycoon na si Fergus Napoleon Vito. Muntik ko na makalimutan, buti pinaalala sa akin ni Marites. Ang kumpanya niya ang unang tumulong at nagtiwala sa akin sa tinayo kong unang negosyo 10 years ago. And dagdag info yun sa'yo. Ninong ko siya kaya malakas ako sa kanya. Sagot niya sa akin. Talaga? Swerte mo, ang yaman din pala ng ninong mo. Kung ganun, ang bait pala nila. Sila pala ang dahilan kung bakit ka maraming pera ngayon. Sagot ko naman. Natigilan naman to sabay titig sa akin. You think so? Sabi ko unang negosyo at marami na ako negosyo ngayon. Kaya hindi lahat ng negosyo ko nandyan sila para tulungan ako. Sagot naman niya. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Pareho lang yun. Nagumpisa ka sa unang negosyo na tumulong sila hanggang sa dumami. Yun din yun. Sagot ko naman. Nakakaloka naman tong si Corton, ginagawang komplikadong lahat. Habang naglalakad kami sa bakuran pa lang ng mansyon, hindi ko mapigilang mamangha habang nililibot kong tingin sa paligid. Dekorasyon pa lang, halatang pinaghandaan na dahil kapansin-pansin ng mga mamahaling bulaklak na nakakalat sa buong paligid. Sobrang yaman talaga siguro ng celebrant. Asawa daw ng business tycoon eh. So ibig sabihin sobrang daming pera. Ang swerte naman ng pamilyang ito. Corton, iho, mabuti naman at dumating ka din sa wakas. Natigil kami pareho ni Corton sa paghakbang na mapansin namin ang naglalakad palapit sa amin na may edad ng lalaki. Hindi ko tuloy mapigil ang mapatitig sa kanya. Dahil sa kabila ng edad nito, hindi maikakaila na magandang lalaki ito noong kabataan niya pa. Ninong Fergus Napoleon, kinagagala ko po kayong muling makita. Nakangiting sagot naman ni Corton. Masaya silang nagkamustahan habang tahimik lang akong nanonood sa kanila. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nakakaramdam kasi ako ng kakaiba habang titig na titig ako sa taong ninong daw ni Corton na si Fergus Napoleon Vito. Parang gusto kong maiyak na hindi ko maintindihan. By the way nga pala ninong, asawa ko pala. Si Lucy. Sweetheart, siyang nabanggit ko sa'yo kanina. Husband siya ng birthday celebrant. Si Senior Fergus Napoleon Vito. Pakilala ni Corton kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Magandang gabi po, Senyor. Kinagagalak ko po kayong makilala. Kagad kong bati sabay yukod. Saglit din ako nitong tinitigan sabay tango. Kinagagalak din kitang makilala, iha. Abat, ang galing palang pumili nitong inaanak ko. Kay ganda ng asawa. Natutuwang sagot naman ni Senyor Fergus. Lalong gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko dahil sa sinabi niya. Hindi na din ako nakapalagpa ng bigla kong akbayan ni Corton. Of course, kayo po ang idol ko kaya pipili po talaga ako na maganda at mabait na asawa, ninong. Nakangiting sagot naman ni Corton. Sa boses nito halatang proud siya sa akin. Wala sa sariling napatitig tuloy ako sa kanya para siguraduhin kung sincere ba talaga siya sa sinabi niya patungkol sa akin. In fairness ha, ibang-iba ang pakikitungo niya sa ninong niya kumpara sa daddy niyang mata pobre at masama ugali. Siguro nga mabait talaga itong ninong, kaya magkasundo silang dalawa. Nasa loob ng mansyon ng ninang mo. Sumama ka sa akin, iho, para makita ka din niya. Nakangiting pagyaya ni Senyor Fergus na kaagad namang pinaunlakan ni Corton. Hawa kamay pa kami naglakad papasok sa loob ng magarang mansyon habang nakasunod kami kay Senyor Fergus. Dinala kami sa pinaka-living room ng mansyon at naabutan namin ng isang may edad na ding babae. Sopistikadang tingnan at katulad ni Senyor Fergus, kahit na may edad na lutang-lalutang pa rin ang ganda niya. Nakangiti itong napatingin sa amin habang naglalakad kami palapit sa kanya. Nanditong inaanak mo, Criselda. Masayang wika ni Senyor Fergus kaya kagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito. Lalong lumutang ang kinitong kagandahan. Ninang, kamusta po? Kagad na bati ni Corton sabay lapit at tinalikan sa noong kanyang ninang. Tahimik lang akong nanunood sa kanila
habang nakikipagkamustahan si Corton. Halatang malapit siya dito kaya hindi ko naiwasang makaramdam ng selos. Mabuti pa tong si Corton, kilala niya pa ang ninong at ninang niya. Kaya wala nang ang ninang at ninong, hindi ko pa kilalang mga magulang ko. Ako na yata ang pinakamalas na tao sa balat ng lupa. Corton, nandito ka? Kailan ka lang dumating? Hindi ko mapigilang mapalingon nang marinig kong pamilyar na boses. Si Rika at nakangiti naglalakad papasok ng living room habang nakasunod sa kanyang isang lalaki at isang babae na sa palagay ko'y nasa 40s lang ang kanilang edad. Mabilis silang lumapit sa ninang at ninong ni Corton at nagbigay galang samantalang si Rika naman walang pakundangan na lumapit kay Corton at mabilis na lumingkis. Tumingkayad pa ito at binigyan ng malutong na halik sa pisngi si Corton. Shock ako sa nasaksihan kasabay ng pagsalubong ng kilay ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bigla kasi ako nakaramdam ng matinding panibugho. Parang may libo-libong karayom ang biglang tumusok sa puso ko. Dahil sa nasaksihan ko, lalo na't napansin kong hindi man lang nag-react si Corton sa ginawa ni Rika sa kanya. Wow ha? Akala ko ba bawal gumawa ng kasalanan? Pero ano tong ginawa niya? Bakit parang harap-harapan naman yata ang pakikipaglandian niya kay Rika? Rika, iha, relax. Nakakahiya sa asawa ni Corton. Tigilan mo na yung ganyang attitude at baka pag-awayan pa yan ng mag-asawa. Parang gusto kong magpasalamat kay Senyor Fergus dahil sa wakas sinaway niya din si Rika. Napansin ko pang pag-ismid ni Rika at pailalim akong tinitigan. Who is she? Matari pa nitong tanong. Parang gusto ko nang maiyak habang napatitig ako kay Corton. Napansin ko na pasimple nitong tinanggal ang kamay ni Rika na nakalangkis sa kanya at mabilis akong nilapitan. My wife, hindi ba at nagkakilala na kayo kaninang umaga? Nakangiting sagot ni Corton kay Rika. Hindi naman ako nakaimik. Nagkukutkot pa rin kasi ang kalooban ko sa sobrang inis. Ang sarap mag-walk out kung hindi lang nakakahiya. Asawa? Kailan ka pa nag-asawa, Corton? Narinig kong sabat naman ng lalaki na kasunod kanina kay Rika. Hindi ko alam ang pangalan niya at wala din namang formal na pagpapakilala. Kaya hindi ko din malaman kung paano sila pakiharapan. Last month lang po, Tito Cedric. Lucy nga pong name niya. Biglaan pong pagpapakasal namin. Nakangiting sagot ni Corton. Lucy? Wow, nice name. Nakakagulat ka naman, Corton. Akala ko pa naman kayong dalawa ng anak namin si Rika magkakatuluyan eh. Excited pa naman sana kami maging bahagi ka ng pamilya namin. Di ba Dad, Mom? Sabat naman ng babae kung hindi ako nagkakamali siyang mommy ni Rika. Parang gusto ko na talaga tuloy na umalis na lang. Ramdam ko kasi sa kanila na hindi ako welcome sa party na ito dahil kay Rika. Parang gusto nilang si Rika ang magkatuluyan ni Corton at parang lumalabas na akong kontrabida. Priscilla, wala tayong magagawa kung may ibang napupusuan si Corton. Bata pa naman si Rika at marami pa siyang makikilalang lalaki na mamahalin niya, sabat naman ni Senyora Criselda. Gayunpaman hindi pa rin yun nakakabawa sa sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Parang gusto ko tuloy kumprontahin si Corton at tanungin siya kung ano ba talaga ang dahilan niya. Bakit kailangan niya akong itali sa kasal at ipagsabi sa lahat na nag-asawa na siya? Ngayong may pamilya naman palang handa siyang tanggapin. Basta asawahin niya lang ang malditang si Rika. Pagkatapos ng hindi matapos-tapos na kamustahan, niyaya din ako ni Corton na lumabas na at makihalubilo sa ibang bisita. Nagpatianod kaagad ako dahil gusto ko na matakasan pa ang presensya ni Rika na walang ibang ginawa kundi landiin si Corton. Parang gusto ko tuloy pagsisihan ang pagsasama-sama ko sa party na to. Dapat nagdahilan na lang ako eh. May gusto ka pa bang kainin? Ikukuha kita. Wika sa akin ni Corton nang pareho na kami nakaupo dito sa mesa. Napansin kong puro sosyalin ang mga bisita at puro nakagown din ng mga kababaihan at mga nakasuot naman ng mga kalalakihan. Pangmayaman nga pala talaga ang party na ito. Mabuti na lang at mamahalin din ang suot ko, kaya kahit paano ay nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko na hindi ako na out of place sa party na to. Ayos na, Corton. Baka kasi hindi ko lang maubos kapag kukuha ka pa. Sagot ko sa kanya habang tinuon ko na ang buo kong atensyon sa kinakain ko. Hindi ito nakaimik kaya nagtaas ako ng tingin at nahuli ko siyang titig na titig sa akin. Bakit? May problema ba? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sinipat na muna ako nito ng tingin bago sumagot. Pagpasensyahan mo na si Rika kanina ha. Ganun lang talaga siya tuwing magkikita kami. Sobrang close kasi talaga niya sa akin simula nung minor de edad pa lang niya.
Sagot nito, kaagad niya namang nakuha ang interes ko kaya seryoso ako napatitig sa kanya. Ano ba talagang malalim na dahilan mo? Bakit ako napili mong, let's say, pinakasalan, tinali sa kasal or whatever? For sure may malalim kang dahilan at sana malaman ko yon para hindi naman ako magbukang tanga sa harap ng ibang tao. Seryoso kong tanong sa kanya. Wala na akong pakialam pa kung magalit man siya sa sinabi ko. Alam ko naman kung saan ako dapat lulugar eh. Maraming mga babaeng naghahabol sa akin. Kaya kita pinapirma ng marriage contract at pinarehistro yon dahil gusto kong tumigil na sila. Nakakasawa na rin kasi eh. Seryoso niya sagot sa akin habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking muka. Para bang binabasa niya kung ano magiging reaksyon ko sa sinabi niya. Pigil ko naman ang sarili kong napataas ng kilay. Eh di siya na tong lalaking maraming mga babaeng nagkakandara pa, mapansin niya lang. Sabi ko ni, panakit butas niya lang ako sa buhay niya. Isa na ba daon si Rika? Bakit hindi na lang siyang pinakasalan mo? Napansin kong boto sa yung buo niyang pamilya. Sagot ko naman habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko sa kanyang muka. Hindi pwede. Hindi ko siya mahal at hindi ko nakikita sa sarili ko na siyang makakasama ko habang buhay. Seryosong sagot niya sa akin. Hindi ako nakainik and yes, aware ako na malaki ang pagkakagusto sa akin ni Rika. Sa dami ng babaeng na-link at nagpakita ng pagkagusto sa akin, siya lang hindi ko pinatulan. Malaki ang respeto ko sa pamilya niya dahil malaki ang utang na loob ko sa kanila. Wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kung hindi dahil sa kanila, sagot nito, hindi ulit ako nakaimik. Gusto ko pa kasi marinig kung ano pang ikakwento niya eh. Of course, kung siyang pakakasalan ko, kailangan ko ring itigil ang mga nakasanayan ko ng gawin dahil kadugo siya ng mga taong pinagkakautangan ko ng loob. Muli niyang bigkas habang titig na din sa akin. Kaagad tuloy akong napaiwas ang tingin sa kanya dahil feeling ko may ibig sabihin ng mga titig niya ngayon. Para kasing nangungusap ang mga mata niya. Napakakomplikado din pala ng buhay ng mga mayayaman at mahirap din pala talagang talikuran ang utang na loob. Saka ano sabi niya, nakasanayang gawain? Ano-anong gawain kaya mga yon? Ang tumikim ng iba't ibang babae. Paano ngayon yan? Ramdam kong galit sa akin si Rika. Dahil iniisip niya na akong mahal mo. Hindi ko maipangako sa iyo kung kaya ko pa bang magpinpituwag siyang patulan sa pagmamaldita niya. Sagot ko. Napansin ko naman ang unti-unting pagguhit ng ngiti sa labi nito bago niya hinawakan ang kamay ko. Kaya nga ikaw ang pinili ko dahil alam kong palaban ka eh. Nasa sayo yan kung papatulan mo siya. Basta wala lang physical na sakitan na involved, walang problema sa akin. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko namang maiwasang mapangiti dahil sa sinabi niya. Sasagot pa sana ako nang mapansin ko na may isang lalaki na tumawag sa pangalan ni Corton. Sabay pa kami napalingon at kagad na sumalubong sa paningin ko. Ang isang lalaking halos kasing edad lang din ng daddy ni Rika. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip. Wala bang kaibigan to si Corton na kasing edad niya lang din? Bakit parang puro nasa middle age na ang mga nakakausap niya? Tito Dimitri, kamusta po kayo? Narinig kong bati ni Corton at mabilis na tumayot pa sa lubong niya itong nilapitan. Kaagad sila nagkamay habang nagkakamustahan. Dahil gutom na ako, hindi na ako nagabala pang panoorin sila. Muli kong tinunang buo kong atensyon sa masasarap na pagkain na nasa harapan ko. Gusto ko magpakabusog dahil mamaya pag uwi ng bahay, gusto ko nang dumiretso ng kwarto para matulog. Hindi ko na din pa napansin na napatitig sa akin ang taong tinawag ni Corton na Tito Dominic. Masyado na kasi ako nag-enjoy sa mga pagkain na sa harapan ko at wala na akong pakialam pa sa mga nangyayari sa paligid. Hey! Nandyan ka lang pala eh. Kanina pa kita hinahanap. Natigil ako sa pagsubok nang marinig kong nagmamalditang boses. Wala sa sariling napalingon ako at kagad na tumampad. Sa mga mata ko nagmamaldita na namang si Rika. Para tuloy bigla ako nawala ng gana at mabilis na ibinaba ang kutsarang hawak ko at kaagad tumayo. Si Rika itong kaharap ko at dapat lang na maging handa ako sa mga posibleng mangyari. May kailangan ka? Malamig kong tanong sa kanya, kaagad namang tumaas ang kilay nito habang sinisipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinakasalan ni Corton. Mukha ka namang chipipay at chimay. Nang iinsulto nitong bigkas, sabay halukip-kip. Kaagad din nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Maldita na, mata pobre din pala tong kaharap ko. Bitter, masyado bang masakit sa panig mo na lalaking gustong-gusto mong maging asawa ay nagpakasal na sa ibang babae? Nangiinis kong tanong sa kanya. Kaagad naman nanlisik ang mga mata nito dahil sa sinabi ko. Anong sabi mo? Abat, magkano ka ba ha? Magkano ka para layuan at i-divorce mong Corton ko?
Ramdam ko ng galit sa boses niya habang sinasabi niyang katagang yun. Hindi ko namang maiwasang namatawa. Ang alam ko kasi mga ganitong linyahan, narinig ko lang sa mga mata pobreng hilaw na biyanan eh. Bakit parang ang lakas naman yata ng loob ni Rika na ito nahiramin ang dialogue na yun? Magkano daw? Nagpapatawa ba siya? Eh singsing na suot ko nga lang ngayon. Hindi na basta-bastang halaga eh. Anong sabi mo? Magkano ako? Priceless. Patay na patay si Corton sa akin at kaya niyang ibigay sa akin ang langit basta magkasama lang kami. Nakangitik mo sagot sa kanya. Lalong nagsiklab sa galit ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Kundragon lang sigurong babaeng ito. Baka kanina pa ako binugahan ng apoy eh. Hindi kayo bagay ni Corton. Ano mo pinagmamalaki mo ha? Ganda lang naman ang meron ka. Nagmamaldita niyang sagot sa akin. Peke akong tumawa. At least, inamin niya rin sa sarili niya na maganda nga ako. Eh siya, maganda niya naman kaya lang basurang pag-uugali. Mata pobre at spoiled brat kaya siguro hindi siya nagustuhan ni Corton. At sino mas bagay sa kanya? Ikaw? Well, hindi din kayo bagay. Dahil kahit na maghubad ka pa sa harap niya, hindi kanya magugustuhan. Nangiinis kong sagot sa kanya. Hindi siya nakaimik pero kapansin-pansin ang pagkuyom ng kamao niya. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Ang bilis palang talunin ng Rika na to sa bungangaan eh. O diba, tameme siya ngayon. Sana lang talaga magising siya sa katotohanan na ayaw sa kanya ni Corton. Saka thank you dahil inamin mong maganda ako kaya nga patay na patay sa akin si Corton eh. Alam mo bang unang pakikita pa lang namin, talagang binakuran niya na ako. Kung ano-anong regalong binigay niya sa akin. Makamit niya lang ang matamis kong oo. Ang sweet niya nga eh, palagi niya akong pinapangiti at prinsesang turing niya sa akin. Nangiinggit kong wika, kulang na lang magsalubong ng kilay niya sa matinding galit. Lalo namang nagdiwang kalooban ko. First time ko kasi manginis ng anak ng bilyonaryo eh. Imagine, nagawa kong galitin ng isang spoiled brat na si Rika. Kung iiyak siya ngayon, alam kong ako ang kakampihan ni Corton kaya pwede kong pantayan ang kamalditahan niya ngayong gabi. Hindi ako papayag. Hindi magtatagal ang pagsasama niyo at alam kong ako pa rin ang pipiliin ni Corton. Kahit nakasal kayo, aagawin ko pa rin siya sa'yo. Akin lang si Corton. Akin lang siya. Galit na bigkas niya at mabilis akong tinalikuran. Nasundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Mabilis kasi siyang pumasok sa loob ng mansyon. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga habang inililibot ang tingin sa paligid. Nasaan na nga pala si Corton? Bakit niya ako iniwan dito sa table namin? Nainis ako na paupong muli. Malaki ang naging epekto sa mood ko ang kumprontahan namin ni Rika. Dahil bigla na rin ako nawalan ng ganang kumain. Parang gusto ko na rin tuloy umuwi dahil wala namang kumakausap sa akin. Sa lahat ng bisita, ako lang yata nag-iisa dito sa mesa. Hello miss, nag-iisa ka yata. Napatuwid ako ng upo nang marinig ko na may biglang nagsalita sa likuran ko. Wala sa sarili, napalingon ako kagad na tumambad sa paningin ko. Ang isang makisig na Ginoo. Wala sa sarili na patitig ako sa kanya. Robbie, my name is Robbie. How about you beautiful lady? Nakangiti niyang bigkas sabay lahad ng kamay niya sa akin. Lucy, I am Lucy. Sagot ko't nahiyang tinanggap ang pakikipagkamay niya. Pero nagulat ako dahil bigla siyang himukod at tinalikan ng likod ng kamay ko. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya dahil first time sa tanang buhay ko na may lalaking humalik sa kamay ko. Nice to meet you Lucy. Nag-iisa ka yata. Gusto mo bang makijoin sa amin? Mga pinsan ko lang din naman ang kasama ko sa table na yon. At tsak na mag-enjoy ka. Nakangiti nitong pag-aaya sa akin habang sinisipat niya ako ng tingin. Nahihiya naman akong umiling at pasimpleng binawing kamay ko na hawak niya pa rin. Nice to meet you din, Robbie. Gustuhin ko man kaya lang hindi pwede. Baka kasi biglang bumalik ang asawa ko at hanapin ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi ko maintindihan sarili ko kung bakit ang gaan ng loob ko sa kanya. Feeling ko nga matagal na kami magkakilala eh. Asawa? May asawa ka na at sinong maswerteng lalaki? Nagtataka niyang tanong sa akin. Si Corton Montelibano. Walang pag-aanilangan kong sagot. Napansin ko pang pagkagulat sa mukha nito bago dahan-dahan tumango. Si Corton? Si Corton na inaanak nila lolo at lola? Nagtataka niyang sagot sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Wow, tingnan mo nga naman. Ibig sabihin, broken-hearted palang kakambal ko. Natatawa niyang sagot. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Kidding aside, kakambal ko si Rika. Inaway ka ba niya kanina? Nakangiti nitong tanong. Hindi ko tuloy malaman kung paano magre-react. Kung kakambal niya si Rika, edi mas kakampihan niyang malditang yon. Ano kayang mangyayari ngayong napalapit na si Lucy sa pamilyang may malaking papel sa buhay niya?
Ano ang gagawin niya ngayon? Tila hindi siya titigilan ni Rika. Maagaw lang sa kanya si Cotton. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.